at sisimulan na nila yung pundasyon ng aming gate. At nailatag na nga din nila yung isang malaking footings para nga sa dalawang poste. Dito naman sa likod, nagsimula na nga din sila mag-asinta at itataas nga nila yan ng 2 meters. Ito na nga yung magiging dirty kitchen ko at laundry area. Lalagyan nga din namin to ng bubong para nga pagka umuulan, makakapagluto pa nga din dito at makakapaglaba. Tapos na nga din nilang gawin tong mga bakal na para sa poste. At ito na nga yung magiging poste ng aming mga gate. Itatayo na nga lang din nila yan bukas para maiporma. At yung mga bakod nga din kasi namin, sinisimulan na nga din nilang gawin. Konting tiis na lang, B. Dito naman sa kwarto ni Wilson, heto nga't pinupulido na yung mga kantuhan ng bintana niya. Medyo kinakabahan nga ako dito dahil medyo manipis. At umuuga pa nga to nung una nung hindi pa napapalitadahan. At sabi naman nila, titibay pa naman daw yan pag napalitadahan na. At bago nga namin to palagyan ng salamin, papasuntok ko nga muna kay Willie para makita ko din kung matibay ba talaga. Hanggang ngayon nga, pinu-full weld pa din nila yung mga trusses. At yung mga una nga kasi, naka-ispat nga lang para maiporma muna nila. Mahirap nga naman kasi pag pinull weld ka agad tapos hindi pala pantay. Ulit ka talaga dyan, B. Habang nagwe-welding nga sila dyan, meron na nga rin nag-aasinta sa mga gilid ng bubungan. At pag natapos nga yan, makikita na natin yung pinaka-porma ng bahay sa gilid. Hindi nga masyadong kita dito sa baba yung mga natatapos na. Kaya naman umakyat pa ako dito para naman maipakita ko sa inyo kung ano ba yung mga pinagsasabi ko. Halos patapos na din pala mag-asinta dito. At nakaporma na nga din yung pagkaka-triangle. Dito naman sa roof beam ng attic, nagsisimula na nga silang magkabit ng mga pamorma. Bali, pangalawang araw na nga nila to simula nung nagkabit sila ng mga pamorma. At sa mga bintana naman, may nagpupulido na nga din ng mga kantuhan. Para nga din mapasukatan na namin to at maipagawa na nga din yung mga salamin. Sa totoo lang, medyo nakakakaba na talaga yung mga presyo ng materyales ngayon. At pati nga yung pambili ko ng magandang rep, mukhang madadamay pa nga. Abay, may maganda naman akong bahay. At mga ilang buwan na lang din naman, halos patapos na nga din itong aming ipinapagawang bahay. Napakaganda na nga din dahil nga kitang-kita na din sa drone shot yung forma ng bahay. At pagka nga naikabit na yung bubong neto, saka ko na nga ipapakita sa inyo kung ano ba talaga ang itsura neto. At doon nga natin makikita kung tama ba yung ginawa nila. Minsan nga, may mga oras na naiinip din ako. At sabi ko nga kay Willie, bumili na nga ng skim coat at simulan na nga namin yung mga kwarto na tapos na. At para matapos na nga din yung kakanobena namin gabi-gabi, magpakapagod na nga lang din kami dito. Tatawag na nga din ako ng mga kalaro ko sa ML. At sabi ko nga, tulungan na nga kami mag-skim coat dito at magpintura. Kaso, isa nga lang daw ang pwedeng stay in dito. At mukhang sa guardhouse na lang din sila matutulog. Tanong na nga din kasi kami kung magkano ba abutin ang pagpipintura dito. At yung presyo nga sa amin ng pakyawan, baka nga daw abutin ng 300,000. Aray ko, B. Mukhang tuloy-tuloy pa rin yung pagnonobena namin gabi-gabi. Kaya hanggang dito nga muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, wag mong kakalimutang i-follow. Bukas na lang uli.